Sa kasaysayan ng showbiz at media sa Pilipinas, iilan lamang ang tunay na nagmarka sa puso ng madla. At isa na rito si Cristina Bernadette Gojuangco Aquino, mas kilala bilang Chris Aquino, ang tinaguriang Queen of All Media ng Pilipinas. Ipinanganak noong Pebrero 1971 sa Quezon City, lumaki siya sa isang prominente at makapangyarihang pamilya na may malalim na ugat sa politika at serbisyo publiko. Anak siya ng yumaong senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr. at ng dating Pangulo na si Corazon C. Aquino. Kaya't sa murang edad pa lamang, nasaksihan na niya ang mga makasaysayang pangyayari sa bansa, kabilang ang kanyang paglahok sa mga rally laban sa diktadurang Marcos. Bilang isang simpleng batang babae na may tapang at paninindigan para sa kalayaan, unti-unting nahubog ang kanyang pagkatao sa gitna ng kasaysayan. Hindi naglaon, pumasok si Chris sa mundo ng telebisyon at pelikula. Sa pagdaan ng mga taon, naging isa siya sa pinakapinakikinggan, pinapanood at hinahanga ang personalidad sa industriya. Nag-host siya ng iba't ibang talk shows at game shows at naging panauhin sa maraming programa, kung saan lalong umangat ang kanyang natural na charm, talino at pagiging totoo sa sarili. Bukod sa kanyang karera sa media, naging aktibo rin siya sa negosyo at social media, na lalo pang nagpalawak ng kanyang impluensya at koneksyon sa kanyang mga tagahanga. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi naging madali ang kanyang personal na buhay. Naranasan niya ang mga pagsubok sa pag-ibig at pamilya. Nagkaroon siya ng relasyon kay Philip Salvador, kung saan ipinanganak ang kanilang anak na si Joshua noong 1994. Sa kalaunan, ikinasal siya kay James Yap, isang kilalang PBA player, noong 2005 at nagkaroon sila ng anak na si James Carlos Bimby Aquino Yap Jr. noong 2007. Ngunit ang kanilang pagsasama ay hindi nagtagal at opisyal na na-annul noong 2012. Ngunit higit sa lahat ng tagumpay at kabiguan sa showbiz at pag-ibig, ang pinakamabigat na laban ni Chris Aquino ay ang kanyang kalusugan. Sa pagdating ng mga hamong ito, unti-unting nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Noong 2022, nagsimula niyang ibahagi sa publiko ang kanyang lumalalang kondisyon, isang serye ng autoimmune diseases na unti-unting kumakain sa kanyang lakas at sigla. Sa mga nakaraang taon, sumailalim siya sa napakaraming tests, treatments at iba't ibang uri ng therapy. Marami sa mga ito ay hindi pangkaraniwan at hindi basta-basta pinagdaraanan ng isang ordinaryong pasyente. At higit pa rito, may mga laban pa siyang piniling ilihim sa publiko. Ang autoimmune diseases ay isang komplikadong kondisyon kung saan ang immune system na dapat sana'y nagtatanggol sa katawan laban sa bakterya at virus ay mismong umaatake sa malulusog na selula ng katawan. Dahil dito, maaaring magdulot ito ng matinding pamamaga, pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng mga organs, pagbaba ng timbang at panghihina ng resistensya. Hindi ito simpleng sakit na kayang gamutin ng antibiotics o karaniwang gamot. Ito ay panghabambuhay na kondisyon na nangangailangan ng masusing pamamahala at pag-iingat. Sa kaso ni Chris Aquino, sunod-sunod ang naging diagnosis sa kanya. Una, na-diagnose siya ng 6 na autoimmune conditions kabilang ang Sjogren's syndrome, systemic sclerosis, lupus o SLE, at rheumatoid arthritis, mga sakit na nagdulot ng matinding pananakit at hirap sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Pagsapit ng 2025, nadagdagan pa ito. Noong Pebrero, ibinahagi niya na mayroon na siyang ikapitong autoimmune disease, ang fibromyalgia, na nagdudulot ng malawakang pananakit sa buong katawan, labis na pagkapagod at hirap sa pagtulog. Dagdag pa rito, mayroon na rin siyang mga sintomas ng polymyositis at mixed connective tissue disease, na parehong nakakaapekto sa kalamnan at connective tissues ng katawan, lalo pang nagpapahina sa kanyang lakas at mobility. Mas lalo pang naging komplikado ang kanyang kalagayan dahil sa kanyang matinding allergies sa maraming gamot tulad ng anti-inflammatory drugs, steroids, pain relievers at maging antibiotics. Dahil dito, naging limitado ang kanyang mga option sa paggamot. Noong Abril 2025, muling lumala ang kanyang kondisyon sa pamamagitan ng lupus flare fever, isang matinding pag-atake ng kanyang autoimmune diseases na nagdulot ng mataas na lagnat at matinding panghihina na tumagal ng higit 2 linggo. Ibinahagi niya ang mga larawan ng kanyang kalagayan, ang mga pasa sa balat at kapansin-pansing pagpayat ng kanyang katawan.
Pero bago tayo magpatuloy, i-like ang video at mag-subscribe sa aking channel. Napakalaking tulong nito sa aming content creator. Maraming salamat po. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang lahat. Sa paglipas ng panahon, umabot sa 9 hanggang 11 ang bilang ng kanyang autoimmune diseases, isang napakabigat na pasanin para sa isang tao. Dahil dito, ang kanyang buhay ay umikot sa isang mahigpit at komplikadong medical regimen. Hindi lamang siya madalas na nakahiga o nakakonfine sa ospital, kundi kailangan din niyang mag-ingat sa bawat galaw at bawat exposure dahil sa sobrang hina ng kanyang immune system. Hindi na rin niya kayang lumabas sa araw dahil sensitibo siya sa init at sikat ng araw na maaaring magpalala ng kanyang kondisyon. Ang kanyang treatment ay kinabibilangan ng immunosuppressive infusions, isang therapy na nagpapahina sa immune system upang pigilan ang pag-atake nito sa sarili niyang katawan. Ngunit kapalit nito, nawawala rin ang kakayahan niyang labanan ang mga impeksyon. Dahil dito, pinayuhan siya ng mga doktor na manatili sa preventive isolation sa loob ng ilang buwan upang maiwasan ang exposure sa mikrobyo. Sumailalim din siya sa mga surgical procedures tulad ng portacath implantation, isang device na inilalagay sa kanyang ugat upang mas mapadali ang paulit-ulit na pagbibigay ng gamot at treatment. Ang ganitong uri ng gamutan ay napakamahal, umaabot sa milyon-milyong piso, kasama ang hospital bills, specialists, infusion sessions, diagnostic tests, at iba pang medical needs. Dagdag pa rito ang gastusin sa caregivers, nutritionists, at iba pang personal health support. Sa kasalukuyan, madalas na nasa wheelchair si Chris at nangangailangan ng tulong mula sa kanyang mga anak at caregivers sa kanyang araw-araw na galaw. Kailangan niyang bantayan ang bawat kilos, ang temperatura ng kanyang katawan at ang kanyang kapaligiran upang maiwasan ang anumang panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, ipinagdiriwang pa rin niya ang maliliit na tagumpay. Isang araw na mas kaunti ang sakit, isang therapy session na nagbigay ng lakas, o isang gabing nakatulog siya ng mahimbing. Sa kanyang mga social media posts, madalas niyang ibinabahagi ang kanyang mga panalangin, pasasalamat at paghingi ng suporta, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa iba na may kaparehong pinagdadaanan. Ngayong 2026, sa kabila ng kanyang pinakamahina na pisikal na kalagayan, hindi pa rin sumusuko si Chris Aquino. Tinawag niya ito bilang kanyang weakest physical state, ngunit nananatiling matatag ang kanyang loob. Noong huling bahagi ng 2025, ibinahagi niya na ang kanyang holiday season ay naging masakit at puno ng pagsubok. Lalo na nang muli siyang maospital kasama ang kanyang anak na si Bimbi na nagkaroon din ng lagnat. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang lumalaban. Ipinapakita niya na kahit mahina ang katawan, maaaring manatiling malakas ang espiritu. At sa huli, si Chris Aquino ay hindi lamang isang reyna ng media. Isa rin siyang simbolo ng katatagan, pananampalataya at walang sawang pakikipaglaban sa gitna ng pinakamabibigat na pagsubok ng buhay. Sa kabila ng lahat ng sakit, hirap at luha, ang kwento ni Chris Aquino ay hindi kwento ng pagkatalo, kundi kwento ng patuloy na pakikipaglaban. Sa bawat araw na siya'y nagigising, hindi niya alam kung gaano kabigat ang kanyang mararamdaman. Hindi niya alam kung kakayanin ba ng kanyang katawan ang panibagong araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, pinipili pa rin niyang lumaban. Pinipili pa rin niyang ngumiti. Pinipili pa rin niyang magpasalamat. Isipin mo iyon. Isang babaeng minsang nasa tuktok ng kasikatan, nasanay sa ilaw ng kamera, sa ingay ng palakpakan, sa buhay na puno ng kulay. Ngayon ay tahimik na nakikipaglaban sa loob ng isang silid, malayo sa dating mundo na kanyang kinagisnan. Ngunit sa katahimikang iyon, mas lalong naririnig ang tibok ng kanyang tapang. Hindi na ito laban para sa kasikatan, hindi na ito laban para sa pangalan, ito ay laban para sa buhay, para sa kanyang mga anak, para sa bawat araw na nais pa niyang makasama ang mga taong mahal niya. At sa bawat dasal na kanyang binibigkas, dama mo ang lalim ng kanyang pananampalataya. Isang pananampalatayang hindi natinag ng sakit, hindi nasira ng pagod, at hindi pinahina ng takot. Marahil marami sa atin ang hindi makakaintindi ng bigat ng kanyang pinagdadaanan. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala sa ating lahat na ang buhay ay hindi nasusukat sa dami ng tagumpay, kundi sa lakas ng loob na bumangon sa bawat pagbagsak. Sa mundong mabilis humusga at madaling makalimot, si Chris Aquino ay nananatiling simbolo ng isang babaeng hindi sumuko.
Isang ina na patuloy na lumalaban. Isang tao na sa kabila ng lahat ng kahinaan ay patuloy na pinipiling maging matatag. At kung may isang aral tayong maaring dalhin mula sa kanyang kwento, ito ay ito. Habang may hininga, may pag-asa. Habang may puso kang lumalaban, hindi pa tapos ang laban. Kaya sa bawat sandaling pinanghihinaan ka, alalahanin mo si Chris Aquino. Hindi bilang isang celebrity, kundi bilang isang mandirigma. Isang mandirigma na kahit sugatan, kahit pagod, kahit halos wala ng lakas, ay patuloy pa ring lumalaban. At sa huli, doon natin makikita ang tunay na kahulugan ng lakas. Hindi sa kung gaano ka kalakas sa panlabas, kundi sa kung gaano katatag ang puso mong lumaban kahit kailan, kahit saan, kahit patila ikaw na lang ang natitirang nakikipaglaban. Kung umabot ka hanggang dulo ng kwento, mag-iwan ng bakas kung taga saan ka at huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa panonood.